Hello, Leo. Ito yung monthly reading mo. Tingnan natin kung ano yung mga hindi mo ina-expect, mga ganap, ano ba yung mga energy. So, masungit ang panahon dito sa amin at alam ko sa ibang lugar din. Sana lahat ay safe. Sun, Moon, or Rising, or Cross Watchers, Leo. Kung ano man yung mga babanggitin ko dito sa reading na to, yan ay base sa mga energies na mapipick up ko lang sa cards. Disclaimer lang, card reading lang to. And hindi lahat makaka-resonate dito, ha? Dahil ito ay pangkalahatang reading. Maraming salamat nga pala, Leo, kung matagal ka ng taga-subaybay, abanger sa mga readings ko. Thank you rin sa lahat ng nag-follow, nagsusubscribe, nagla-like, nagko-comment, nag-share. Sa lahat ng nagpapa-private reading sa akin, thank you. Nagpapadala ng star, super thanks. Mga hindi nag-skip ng ads, mga nag-avail ng membership subscription, thank you. Make sure lang yung fina-follow ninyo na FB page na Purple Teen yung may check sa dulo, ha? Pag walang check sa dulo, fake. Kapag naunang mag-reach out sa inyo, naunang mag-chat, mag-message, hindi ako yun. Pag in-add friend kayo, nag-friend request, kahit sa ang platform, hindi rin ako yun, ha? Kaya kung gusto niyo magpa-private reading sa akin, kayo po ang mag-PM sa akin mismo. Mismo, char. Latag muna natin yung mga cards mo bago natin pag-usapan yan, Leo. At by the way, kung type nyo itong Evil Eye Bracelet ko, share ko po yung product link kung saan ko po ito nabili. Hindi po ako nagtitinda nito. I-share ko lang po sa inyo kung saan ko po ito nabili. It's either ilalagay ko dyan sa description, sa comment section, or sa ibaba. Baka kasi type nyo rin, di ba? Share ko lang. Pasensya mo na kung wala akong masyadong boses at andyan na naman yung gird ko, Dio. Yung nagmamalupit kong gird. Okay, mga zodiac signs na lumalabas dito sa cards mo. Meron ditong Aquarius, Virgo, Capricorn. The Lovers is Gemini. The World is Aquarius, Scorpio, Leo, or Taurus energy. Oh, meron ka ritong snake, apple, temptation yan. Baka may umaaligid na temptation ngayong August sa iyo. Tao man ito, pwedeng tao, pwedeng hindi, no? Kasi hindi naman lahat ng temptation tao, eh, 'di ba? Halimbawa, natutokso ka na naman bumili ng bagong kotse, tutokso ka na naman bumili ng bagong kung ano man 'yan, 'di ba? Or natutokso ka na naman dun sa mga bagay na alam mong bawal sa'yo, 'di ba? Hindi naman dapat, na tempt ka eh. Kasi ito pagsubok tong apple. So it's either any form ng temptation or pagsubok na pwede mong kakaharapin ngayong August, no? So alam naman natin na yung ahas ay traidor, mga agaw, mga akit. Kaya ingatan mo kung anong meron ka. Ingatan mo yung jowa mo, baka mamaya may umaaswang ano. O you are highly thought of. O baka yung ano mo, baka yung career mo, inaaswang na pala yung position mo, di ba? Pwede rin naman. Maraming ganun eh, yung ayaw nilang mag-create ng sarili nilang success. Gusto nila, mga agaw sila. Marami din ganun, yung ayaw nilang maghanap ng sarili nilang jowa na hindi taken, ang gagawin nila, maghahanap sila ng aagawin. O, di ba? O, may mga ganun. O, you are highly thought of daw this August. Wow. Kung sino man tong person na to, ikaw ang laman ng isip niya eh. O romantic man ito, hindi ha.
Pwedeng itong tao na to isip ng isip sa'yo kasi namimiss ka, kung ito ay close sa'yo, friend mo man, relative, loved one mo, or kung competition mo nga siya, tukso, whatever, or kalaban, hindi ko alam. Basta merong tao dito na panay ang isip sa'yo. Meron ding matigas ang ulo and aggressive na energy. So, ina-assume ko na dahil reading mo to, pwedeng ikaw yung sinasabihan dito. Pero kung hindi nag-a-apply sa'yo, pwedeng nag-a-apply sa kung sino man itong person na ka-deal mo ngayong August. No? Kung ikaw to, pwedeng maging matigas yung ulo mo, maging masyado kang matapang, aggressive, di ba? Depende na kasi, hindi naman directly sinasabi na makakasama or makakabuti sa iyo to. Depende na lang talaga kung tungkol saan ba yan, yung pinagtitigasan mo ng ulo. O, yung pinagpapaka-aggressivean mo. Depende, di ba? Beware of greed. Oh, etong greed na to, meron nga dito hindi makontento. Pwede nga agawin niya kung anong meron ka, aaswangin niya, aakitin niya, susulutin niya. Or pwedeng ikaw to, na pwede rin naman, reading mo to eh. So, neutral tayo rito eh. Pwedeng ikaw, baka masyado kang hindi makontento. Gusto mo ganito, ganyan, sagad-sagaran, gusto mo lahat, di ba? Pwede rin naman. Masisilaw ka, alam mo yun, maaakit ka, pwede rin naman kasi ikaw yung matetempt dito eh. Di ba? Oh. Sa nakikita ko, Leo, mukhang meron ditong event, activity, ganap, o ano man yan, na i-show off mo yung skills mo, talento mo. Oh, sabihin natin, ito sasabihin ko, hindi in a negative way na parang hindi negative way na magpapakitang gilas ka. Kasi i-showcase mo nga yung sarili mo eh, di ba? O, di ba? Maybe it's your time na mapansin, mag-shine, di ba? Mag-stand out. Isa pa, dito sa card na to, magpapakatotoo ka. Kung dati, hindi mo nire-reveal yung side na to ng sarili mo, sa tingin ko ngayong August, magpapaka-prangka ka, magpapaka-natural ka, magpapakatotoo ka, na ipakita mo yung kung ano talaga ikaw, kung sino talaga ikaw. At saka nakikita ko na magiging very generous ka ngayong August. Ayan no. A time to give rather than take. Pwede nga to generosity, pero pwede rin kasing sacrifice. Kasi instead na ikaw yung magti-take, mas pipiliin mo na lang ikaw yung magbigay, mag-give way. Pwedeng ganun. It's either generosity, sacrifice. No? Wow, Leo. So, magkakaroon na ng mga senyales ngayong August na kung ano man itong hard work na ibinuhos mo tungkol sa isang bagay na yan, no? Magpapakita na yan ng signs na nagpe-pay off na yung mga pinaghirapan mo. O, di ba? Ang ganda nito. Unti-unti mo nang mafe-feel, unti-unti mo nang makikita yung hard work mo na nagpe-pay off ngayong August. Pero alam mo, Leo, siguro hindi lahat doon sa mga target mo, sa mga goals mo, ay matatapos mo ngayong August. Okay? Baka siguro yung iba magki-carry on pa yan until the next month. Sabihin na natin. Kasi parang nakikita ko parang may mga unfinished work pa rin dito or unfinished business. Kung unfinished business man ito, if you're dealing with someone, romantic man yan, hindi, parang may unfinished business. Okay? So, sa ilalim lumitaw yung Chariot, Cancer energy, dagdag mo na yan.
Chariot is about success. Oh. So, hindi mo inaakala, wow, magtutuloy-tuloy. Hindi mo inaakala na itong path na to na pinili mo, between doon sa dalawang path na pinagpipilian mo, wow, ito pala yung successful. Ito pala yung magtutuloy-tuloy. Ito pala yung marireach mo yung goal mo. Ito pala yung malayo yung mararating mo. Di ba ang bongga? So yan, lumitaw na naman. Wow, sunod-sunod. Ngayon Taurus naman. Taurus, tapos ito ay si Death card. Sorry naman, parang merong bubuyog na dumapo dun sa ilaw ko, kaya na-distract ako. So si Death card ay si Scorpio, si Hierophant ay si Taurus. Some of you, i-dedicate nyo yung sarili ninyo sa spiritual work ngayong August. Pwede rin may process of learning dito. Hindi ko alam kung ano itong mga bagay na bago nyo matututunan, aaralin. Pwede rin may kasal. Baka maimbitahan ka sa kasal kung hindi man ikaw ikakasal or family member, relative, friend, colleague, whoever yan. At may mga pagbabago sa death card. May ending, may new beginning, may pagbabago, di ba? Transitioning sa ganito, ganyan. Could be a new chapter, new project sa ewan ko, new project ba to, new career, new love life, depende na sa inyo, Meron kang tendency na mawalan ka ng gana pagdating dito sa isang bagay na to or situation, okay? So, bahala na kayo kung saan nagre-resonate yung mga binabanggit ko. Pwedeng sa career, sa family, sa love life, sa kabuhayan ninyo or negosyo. Basta ako babanggitin ko na lang. Or pwedeng nag-hesitate ka simulan. Or kung connection to or bagay na gagawin, nag-hesitate ka na sa'yo manggaling, nag-hesitate ka na ikaw yung mag-initiate. Kung tinatamad ka naman, pwedeng procrastination yan, pa-delay, di ba? O sabihin na natin may mga delay with Ace of Wands, particular dun sa mga bagay na sisimulan, no? Sa mga gagawin mo, sisimulan mo. Nafe-feel ko rin dito na parang wala kang patience sa ewan ko. Parang ayaw mong patagalin eh. Yun yung nafe-feel ko rito base sa intuition ko. May mga bagay dito na kung pwede naman na hindi ka mag-aksaya ng oras mo ng ganong katagal, alam mo yun, mas pipiliin mo yun. Yes, ayaw mo mag-aksaya ng pera mo dyan, ng energy mo dyan, ng time mo dyan, ng sobrang tagal. Sino naman may gusto nun, di ba? O, di ba? The Lovers Gemini, nabanggit ko na ba to kanina? May Gemini rito. So, may pagpapart ng ways sa Lovers card. Pwede may pagre-resign, termination, may mga connection na puputulin, may mga importante or major decision na gagawin. Choice decision, si Lovers card. O yung iba sa inyo, pwedeng magbaback out kayo sa kasunduan, sa commitment or kontrata, depende na yan sa inyo kung saan nagre-resonate. Yung iba may pagko-cool off, pag-detach, kawalan ng communication or break up pagdating sa relationship. Pero nakikita ko rito, Leo, mukhang meron kang problem na masosolve. Kung noong una nahihirapan ka, nako-confuse ka rito, matatanggal na yan eh. By the way, pwedeng may blockage na matatanggal dito kung ano man yan sa gabal na yan, no? Okay, iba sa inyo mas pipiliin ninyong umalis na lang sa isang situation, trabaho man yan or hindi, relationship man yan o hindi. Mas pipiliin nyo mag-move on na lang, umalis na lang. Yes, nakikita ko rito, pwedeng may arguments, pwedeng pag-detach, paglayo, paghihiwalay, pagtatalo. Oo.
Pero ang nakikita ko rito is victory para sa'yo. Kagaya ng chariot na feel ko rito. Victory, success, di ba? So, this is victory, success para sa'yo. Okay? So, sa person, mo sa love life, hindi pa rin nakausad-usad dito. Kung sino man to ha, pwedeng energy mo to, energy niya. Hindi pa rin nakausad-usad, hindi pa rin matanggap yung ending sa inyong dalawa, para sa kanya hindi pa tapos, or para sa iyo hindi pa tapos, hindi ko alam. Hindi nagtagal yung relationship nyo eh. Hindi siya naging matagal, pero para dito sa iyo or para dito sa tao na to, sapat na yun para maging malalim. Hindi siya makausad hanggang ngayon. Hindi siya makapagsimula ng panibago niyang buhay or love life. Pwede hindi niya matanggap yung pagkabigo niya, kung ikaw yung bumigo rito sa tao na to, or kung sino man sa inyo yun. Okay? So, bago natin tapusin yung reading, mag-isip ka ng one question, maiksi lang, simple lang, nasasagot ng yes or no. Tapos, i-pause mo para makapag-meditate ka habang iniisip mo yung one question na yun. And then, pag ready ka na, i-play mo na uli. Sasagutin ko rito, ha? So, anong sagot? Anong mga closing message sagot? Pag-isipan mo muna, Leo. Huwag muna. Kaya kung may mga bagay ka na gustong gawin, na-excite ka, pag-isipan mo muna ng maraming beses. Ayan, reconsider. Okay? At by the way, meron ditong abundance daw na paparating sa'yo. O, ayan o, mag-meditate ka mabuti, mag-pray ka mabuti bago mo pasukin ito, bago mo gawin to, di ba? Bago ka mag-decide ng ganyan, kung ano man yan. Tignan mo muna, reviewin mo yung mga bagay-bagay, especially kung kontrata yan o kung ano man. No? At mag-ask ka ng answers sa langit, mag-pray ka. Okay? So, yun lang yung mga sagap ko sa ngayon, Leo. Kita kita sa susunod. Deus Benedicat. Bye-bye.